Nabahira na ang malinis na record ng Rain or Shine matapos silang pataubin ng Phoenix Fuel Masters sa Commissioner's Cup. Bago ang laban, ang Ross ang tanging kupunan na nanatiling undefeated, ngunit napigilan sila ng Phoenix na umakyat sa 8-0. Naging sentro rin ng tensyon sa pagitan ni Chongson at Dicky na ikinagulat ng coaching staff, kasama na rin ang import na si Jalen Johnson. Gamit ang kanilang matatalas na shooting sa labas, nakuha ng Phoenix ang crucial na panalo upang iangat ang kanilang posisyon sa standing, habang naudlot naman ang plano ng Ross para sa madali ang twice to beat advantage. Maagang nagpakitang gilas ang import ng Phoenix sa pagbubukas ng unang quarter matapos itong humataw sa 4 na sunod na puntos, kabilang isang maugong na wide open slam dunk mula sa turnover ng Rain or Shine. Gayunpaman, mabilis itong sinagot ni Adrian Nocum sa pamamagitan ng isang tres upang irehistro ang unang puntos ng Elasto Painters. Naging digit ang bakbakan at palitan ng puntos ang magkabilang panig sa kabuuan ng low scoring sa opening frame na nagtapos sa manipis na bentahe ng Rain or Shine, 18-16. Sa pagpasok ng ikalawang yugto, agad naman nanalasa ang Rain or Shine sa pamamagitan ng 8-2 run upang hawakan ang momentum ng laro. Hindi hinayaan ng Elasto Painters na makahabol ang Phoenix dahil sa mahal ng gasolina ngayon, napanatili nila ang abante hanggang sa umabot ito sa double digits sa huling 3 minuto. Lalo pang nabaon ng Fuel Masters nang magkaroon ng foul trouble ang kanilang import na si James Dickey na napilitang ilabas matapos makalikom ng 3 foul. Sinamantala ito ng Rain or Shine sa pangunguna ng kanilang mga rookies na sina David at Roque. Tinapos ng Ross ang first half na may 15 points na kalamangan, 44-29. Nagiba ang ihip ng hangin sa third quarter matapos mag-init ang mga kamay ng Phoenix Fuel Masters. Paunti-unting tinapyas ng Phoenix ang abante ng Rain or Shine sa pamamagitan ng kanilang perimeter shooting. Uminit din ang tensyon sa loob ng court nang magkagirian at magpalitan ng trash talk sina Chongson at Dicky. Hindi nagpaawat ang Phoenix, lalo na nag-take over si Evan Nelly sa huling bahagi ng quarter. Mula sa malaking kalamangan, naidikit ng Fuel Masters ang laban sa 3 puntos na lang, 64-61. Ubusan ng lakas ang naging simula ng fourth quarter kung saan walang kupunan gustong bumitaw sa palitan ng basket, pero sa gitna ng bakbakan, nagpasiklab ang Phoenix sa pangunguna ni Tyler Tio na tila hindi nagbiminte sa perimeter. Malaking dagok ito para sa Rain or Shine ang pagkaroon ng 5 foul ni Jalen Johnson ng maaga. Bagaman sumagot ng back-to-back 3-pointers sina Adrian Nocum para panatilihin ng buhay ang laban. Sa uli, selyado na ang panalo para sa Phoenix matapos silang magpakawala ng ratsyada sa kalagitnaan ng quarter na nag-iwan sa kanila ng 7 puntos na kalamangan na hindi nagawang burahin ng Rain or Shine.